Ipapakita lang natin ulit yung ating gulong. Ito yung itsura nya. Ayan, ito yung 8080 sa harapan. Tsaka talagang mararamdaman talaga natin yung kapit nitong beast tire compare dun sa stock natin, pati dun sa likod. Kasi kahit na mag-isa tayo, bali guys, bibigyan ko na kayo ng review dito sa ating gulong ngayon. Magsi 6 days na siya. So sabihin na natin yung mga na-experience natin sa ating gulong ngayon. Bago yun, yung ating GoPro pala is sinet ko sa best setting yung kanyang Pro Tune. Kasi meron kasi yung time na kapag nagbibideo tayo, ganito na malakas yung tirik ng araw, nagiging gray yung kulay niya. So tumingin tayo ng magandang setting para sa ating camera sa ngayon. At kung makikita nyo, may pinagbago kaya yung ating video sa ngayon. Kasi syempre hindi ko pa makikita maya kapag nag-edit tayo, makikita ko yung difference ng dati nating setting compare dito sa bago nating setting sa ngayon. Mas maganda kasi yung balance, yung kulay na nakikita natin. Kasi minsan kasi kapag ganitong maliwanag, yung paligid talaga na nare-record natin nagiging gray minsan. Kaya sinet na lang natin ng magandang setting sa ngayon. Siyempre sa ngayon, yung pag-uusapan natin is yung about sa ating gulong. Kasi di ba nakapag top speed na tayo, tapos tinry na rin nating nakipag-gauge dito sa ating motor. Malaking pinagbago nitong bagong gulong natin compare talaga sa stock tire natin noon. Kasi nung stock tire yung gulong natin, konting butas lang talaga, mafe-feel mo na talaga yung yung lubak talaga. So sa ngayon, hindi mo na gaanong napapansin yung especially kapag dumadaan kayo sa may mga line na ganito. Yan nakikita nyo yung line dyan yan. Kapag kasi nadaanan nyo yan, meron yung time na nagwawabol talaga, gumaganyan yung manubela nyo. Yan, nagbibigil. Tapos yun pala yung isa sa hindi natin natanggal na issue nya, is yung pagwawabol nya. Pero kapag meron tayong hangkas, hindi naman ganun kalakas yung kanyang wobble. Pero yun nga, kapag mag-isa natin, medyo meron pa rin siyang konting wobble. Unlike before na yung stock natin is talagang kahit nasa 80 to 70 talaga, malakas talaga yung wobble nya. Pero sa ngayon naman, nasa 40 to 30 kph dun siya nagwawobble. Pero hindi ganun kalakas compare dun sa stock na natin dati. Ipapakita lang natin ulit yung ating gulong. Ito yung itsura nya. Ayan, ito yung 8080 sa harapan. Tsaka talagang mararamdaman talaga natin yung kapit nitong beast tire compare dun sa stock natin, pati dun sa likod. Kasi kahit na mag-isa tayo, tapos biglang nag-brake tayo, mararamdam talaga natin yung kapit ng gulong. Lalong lalo na kapag nasa espalto kayo, tapos biglang nagpreno kayo. Sana nga itong beast tire habang tumatagal, mas nagiging maganda yung performance niya. Kasi under break in pa lang itong gulong natin na to. Kaya hindi rin nating masasabi kung hanggang kailan ba talaga yung yung magandang performance nito. Pero for sure, kasi madami naman nang gumagamit ng ganitong gulong, at madami rin tayong nakitang review tungkol dito sa gulong na to na maganda daw. At yun nga yung pang araw-araw nila sa mga delivery rider. Ito yung kadalasan na ginagamit nila, itong beast tire. Kapag ganitong bagong gulong, madami talaga tayong nakikitang review dito sa gulong na to. Actually itong gulong na ito yung may pinakamadaming user talaga. Kasi pansin ko sa lahat ng kahit anong group ng sniper, kapag may mga user na nagtatanong kung ano yung bagay na gulong, ito lagi yung nire-recommend nila, itong beast tire flash. Okay na, goods na. Pero yun nga, nagpalit tayo ng gulong natin, nasa 23,000 odo na yung ating natakbo. So ganito din yung ating gulong dito sa likod. Kung mapapansin nyo, ayan kapag tinignan natin, yan makikita talaga natin yung eksakto niya dito sa mismong mags. Binabalak ko kasi na
magpalit na ako ng mags. So yung ilalagay natin na mags dito ay siguro baka RCB na semi-wide or wide. So pinagpipilian ko kasi yung dalawa kung ano yung mas maganda doon, at syempre paunti-unti ay dapat meron tayong in-upgrade na rin dito sa ating motor. Syempre kapag tumatagal, gusto rin nating mapapogi itong ating Sniper. So yan, hindi naman na ako magbabago dito sa kanyang decals, ganyan na siya, at hindi na ako magpapalit kasi mas maganda pa rin yung stock na decals. So eto, makikita nyo, ayan, hindi pa rin ako nagpapalit dyan, pero ito talagang mas pinaganda natin itong kanyang forged carbon. Madaming gustong magpagawa nito, lalo na yung mga kaibigan ko, kasi lagi nilang nakikita itong forged carbon natin, ang akala nila sticker, pero yun pala ay siya, pintura to. Ito kasi maganda siya kasi parang alam nyo yung hindi nyo talaga makikita talaga yung mga hairline or mga gasgas, kasi ang ganda talaga ng kapag tinitignan nyo, tsaka very cool tignan sa mata. Ayan makikita nyo dyan Tapos yan lang. Tapos yung kanya palang height is medyo bumaba ng konti, unlike before dun sa stock natin na medyo may kataasan. Kaya kung nagbabala kayong magpalit ng tire, try nyo tong set natin, 110 sa likod tapos 80-80 sa harapan. Pagka bangkingan talaga dito pala sa gulong natin, pwede mong idapa itong set na to. Okay na okay siya. Yun nga, gaya ng sabi natin, kapag nadaan tayo sa lubak, for example yung ganyan yung may bitak na konti, tapos madadaanan natin, parang wala lang. Siguro dun sa pagiging bago ng ating gulong, hindi kasi tayo nasanay na ganun dati sa stock natin. Pero dati kasi sa stock natin makapit naman siya. So far okay naman yung performance niya, kasi naabot niya hanggang 23,000 odo bago tayo nagpalit. So ganun kaganda rin yung Maxxis na stock tire natin. Pero sana yung ating gulong sa ngayon makaya niya kahit 15,000 to 18,000 odo before tayo magpalit, kasi medyo mas manipis siya compare dun sa stock natin. So dapat din nating i-consider yung yung kapal na tinanggal natin sa kanya. At soon, kapag maganda pa rin yung performance nitong gulong na to at hindi tayo magkakaroon ng problema, siguro ito na lang yung ilalagay natin pati dun sa ating dash prime na scooter natin, para hindi na tayo magkakaproblema. Yung stock tire din ng dash natin, yung IRC Exacto, okay din yung niya, yung spike niya, especially kapag nadaan tayo sa mga putik, ganun, hindi natin nararamdaman talaga yung pagiging madulas ng daan. Never pa naman tayong nadulas dun sa gulong natin na yun, pero i-check din natin kung hanggang ilang odo yung kaya niya. Yun din yung isa sa kino-consider natin kapag magpapalit tayo ng gulong, yung talagang matibay talaga, hindi yung matibay lang sa una tapos kapag nagtagal is alam niyo yung mga gulong kasi na experience natin before, yung sa Aspira Sportivo na gulong, okay naman siya, makapit naman sa una, pero kapag lumatagal kasi yung gulong na yun is nagbabakbak yung niya, yung pinaka spike niya. Kaya nagpalit noon tayo ng ibang brand na gulong, which is yung Pirelli. Pero siguro yung nagiging problema noon kapag naaarawan, kasi yung motor kasi noon natin is laging sa araw, tapos kapag nauulanan, ayun, nababasa, tapos biglang mainit na naman, dun nasisira yung gulong kapag pinapabayaan natin. So kailangan din nating i-maintain yung yung gulong natin. Dati kasi lagi tayo naglalagay noon ng tire block, so siguro isa din yun sa sa naging problema sa yung paglalagay natin ng tire block noon, kasi kapag maglagay tayo, talagang halos buong gulong noon pinupunasan natin.
Tsaka kapag pagdating sa ano, long ride o pang daily ride, ganda talaga yung binibigay niyang performance. Hindi kayo magsisisi kapag ito yung ginamit nyo na gulong. O yung mga gumagamit kayo ng Vistair, so mag-comment naman kayo sa ating comment section para malaman natin kung same ba tayo ng na-experience. Kasi yung mga ibang ano, nakikita din natin na gumagamit ngayon ng Vistair, very comfortable din daw sila. Tsaka yun nga, halos lahat naman ng nabanggit natin, ganun din yung sinasabi nila. So by the way, yung gulong pala natin is naka dual compound yan. Bali yung nasa pinaka taas nya, yun yung hard compound. Then yung nasa pinaka gilid nya, yun naman yung soft compound. Kaya kapag first time yung gumamit ng ganitong gulong, kahit nasa 30 PSI na yung hangin nya, kapag pinisil nyo, medyo parang malambot pa rin siya. Pero normal lang yun. Ganun din ako nung first time na-install ito sa motor natin. Nakita ko nun medyo malambot siya. Pero nung chinek yung mismong hangin niya, sakto lang naman. So bali under brake yung ano natin, yung gulong natin, nasa 30 PSI yung sarapan, nasa 30 din yung likod para balance. O kapag ginamit natin siya, pa-break in talaga yung gulong natin. Pero so far hanggang ngayon okay pa naman yung kapit nya, kahit naka 30-30 yung harapan natin. Kasi dati yung set natin sa harapan 26, tapos sa likod 28. Pero sa ngayon kasi, kaya nang sabi natin na soft compound yung gilid nya, parang laging malambot siya. So yun mga ka-Phantom, sana nabigyan ko kayo ng feedback dito sa gulong natin. At yung mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.